So, konting pasensya lang po, mga kababayan. Kasi yung mga tinatawag na malalaking isda, pating, butanding, dito po sa flood control mesh, malapit na po na maisyuhan ng warrant of arrest at tulad ng promise ng ating Pangulong Bongbong, marami ang magpapasko sa kulungan, mga kababayan. Iba kita niya Mr. Maravillas, si pinsan si Martin Romualdez. Dinidikdik ng mga critics po si Martin Romualdez. Bakit walang kaso? Wala man po ngang nakita yung ICI na mga dokumento, ebidensya, linking Martin Romualdez. So bakit magpa-file ng kaso kahit walang ebidensya? Di ba? Hindi man pwedeng ipilit po. Walang ebidensya, magpa-file ng kaso. Ano yan? Para lang i-please yung mga critics? Walang ganon. Nakakatawa, if not nakakabahala, mga kababayan, pag ganyan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. I-update ko kayo ng mga balita ngayon. Ayan sabi dyan sa report ng ABS-CBN, look, former Senator Bong Revilla at the Department of Justice where flood control mess investigations are being conducted. So makikita ninyo mga kababayan, nandun na tayo sa exciting part, yung mga big fish. Kasi di ba, sabi ng mga critics ng ating Pangulo, bakit niya puro sapsap at dilis yung pinapanagot? Relax lang po kayo. Yan ang sabi ni Boyeng Rimulya, Ombudsman Boyeng Rimulya. Arrest warrants for senators in flood control mess possible next week. Ito report ng Bilyonaryo News. Ex-longtime aide links Bong Revilla to alleged 1.5 billion flood control kickbacks. Sa report ng Bilyonaryo News, an individual named alias J was identified as former longtime aide of ex-senator. Bong Revilla described what he claims were cash deliveries from contractors in former Department of Public Works and Highways under Secretary Roberto Bernardo. Kinakarga lang sa VIP car namin pero alam namin pira yon. Hindi kami pwedeng magbukas noon pag dinadalan siya ng kontraktor, pag dinadalan siya ng pera ni Yosek Bernardo. According to alias J, Revilla maintained close personal ties with Bernardo, who had earlier alleged that the senator received kickbacks from roughly 1.5 billion worth of projects. So yan mga kababayan, ang mga big fish na sabit dito sa flood control controversies. Sabi dito ni Rimulya, as if former Senator Bong Revilla will be among those facing possible arrest, Rimulya did not give a direct yes or no, but described the former senator's case as low-hanging fruit. In the same interview, Rimulya disclosed that his office is already conducting case build-ups against several high-profile officials linked to the flood control controversy. Kasama dito si Chis Escudero and former Senator Nancy Binay. So, konting pasensya lang po, mga kababayan. Kasi yung mga tinatawag na malalaking isda, pating, butanding, dito po sa flood control mesh, malapit na po na maisyuhan ng warrant of arrest. At tulad ng promise ng ating Pangulong Bongbong, marami ang magpapasko sa kulungan, mga kababayan. Iba kita niya Mr. Maravillas, si pinsan si Martin Romualdez. Dinidikdik ng mga critics po si Martin Romualdez. Bakit walang kaso? Wala man po ngang nakita yung ICI na mga dokumento, ebidensya, linking Martin Romualdez. So bakit magpa-file ng kaso kahit walang ebidensya? Di ba? Hindi man pwedeng ipilit po. Walang ebidensya, magpa-file ng kaso. Ano yan? Para lang i-please yung mga critics? Walang ganon. Nakakatawa, if not nakakabahala, mga kababayan, pag ganyan, na piliting kasuhan si Martin Romualdez, kahit mismong yung ICI ang nagsabing walang adverse findings. Walang liability, walang guilt. Nang ibig sabihin, malinaw po. Walang nakita, walang napatunayan, walang basihan.
May mga grupo kasi ngayon na nag-iingay. Ipinipilit dapat daw kasuhan si Martin Romualdez. Maghanap kayo ng ebidensya. Diba? Yung grupo po ni, ni Mike Defensor, hindi matunawan. Iharap ninyo sa DOJ si Gutesa. Nasaan si Gutesa, yung witness ninyo? Diba? Malinaw na pinatago po ninyo. Malinaw na propaganda yung objective mga kababayan ng iharap sa Senado. At nang basahin mga kababayan yung hindi mga siya pamilyar ng affidavit, iniimbita ng DOJ, hindi na nagpakita. In-invite uli ng Senado ni Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Gumawa na ng kwento si Marcoleta na ayaw na daw magpakita. Kasi lumalabas, inuusig daw si Gutesa. Paano nga hindi usigin? Fake yung firma. Fake yung gumamit pa ng pangalan ng abogado. Fake yung notaryo. Paano hindi siya usigin? Kayo talaga. At ngayon mga kababayan, pinipilit nila sa kanilang mga propaganda na dapat daw kasuhan si kasuhan, isama sa dapat kasuhan si Martin Romualdez. Maghanap muna kayo ng ebidensya. Kasi yung ICI, walang nakitang ebidensya. Evidence of guilt. I-refer yung kanilang findings sa ombudsman, pero walang nakitang guilt kay Martin Romualdez. Kaya kayo napapahiya. Kasi yung mga kwento ninyo, lumalabas po, lahat marites, paninira man lang. Di ba? Kasi gusto ninyong siraan si Martin para mapin down ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganon man lang yung agenda ninyo eh. So malinaw po yung findings. Ang tanong, bakit po ipinipilit nila? Malinaw po ang sagot. Hindi sila para sa katotohanan. Hindi katotohanan yung habol ng mga grupong ito, kundi yung paggawa ng ingay at pagkasira. Yan man lang po ang malinaw dyan. Kasi po, yung ICI may kumpleto pong dokumento at transcript. May sworn affidavit sila. At ilang oras na nag-testimonya si Martin Romualdez doon. Sa ilalim ng panunumpa. Nag-take out siya doon. So matapos mga kababayan yung buwan ng investigasyon, napakalinaw yung kanilang sinabi. Wala pong ebidensyang nag-uugnay sa dating speaker sa anumang anomalya. Pero ngayon po, dahil sumabla yung naratibo ng mga kritiko, file na lang ng kaso. Yan ang gusto nilang mangyari. Mag-file ng kaso para may usok kahit walang apoy. Gagawa sila ng usok, hindi galing sa apoy. Di ba? May ganon niya, Mr. Maravillas. May ganon. Magkikreate sila ng mukhang usok. Palalabisin nila may apoy. Everything is possible na ngayon po, mga kababayan. So ngayon, anong tawag sa ganyang mga gawain po? Di ba pananakot, pamumulitika at pagbabaluktot sa proseso? Yan ang masama dito sa mga taong ito eh. Sa demokrasya po, hindi dapat tayo nagpa-file ng kaso para lang may maipakita. Hindi tayo nag-iimbento ng mga ebidensya dahil may gusto lang nasiraan. Hindi rin natin iniastang ombudsman yung mga politiko o mga vloggers. Kasi po, may sariling proseso. May malinaw at sariling proseso yung ating batas po. Ngayon, nasa ombudsman na po yung bola kasi nirefer na po doon ng ICI yung findings kay Martin Romualdez. Yung ombudsman, yung totoong may kapangyarihan na magpasya batay sa sa ebidensya. Hindi sa sigawan o base lang sa kwentong marites. Kaya ang tanong ngayon, hindi bakit walang kaso? Tulad ng lagi nilang pinapalitaw sa mga propaganda sa social media. Ang tanong, bakit pilit kayong nagpapakaso? Pilit ninyong gustong kasuhan yung tao kahit walang nakitang ebidensya sa pag-iimbestiga mismo ng ICI. Yan ang tanong. Walang findings of guilt po. Malinaw doon sa statement ng ICI sa referral sa ombudsman. Ngayon, ICI, no finding of guilt versus Romualdez in Ombudsman Referral. November 25, 2025. Pero gusto ninyong pakasuhan.
Diba? Bakit gusto ninyong pakasuhan si Martin Romualdez? Kahit walang findings of guilt? May ganon? Ano kayo? Bali? Diba? May pagkaloko din ng mga pag-iisip ninyo. Itong grupo ni Mike Defensor, na grupo ni Gloria Macapagal Arroyo, na barkada ni Sara Duterte. Alam na ninyo ang koneksyon, ano? Kung bakit gusto nilang pakasuhan si Martin Romualdez. Alam na ninyo kung sino yung mga nasa likod. So malinaw mga kababayan ang gusto nilang mangyari. It is not about truth. They just wanted to target one man, Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez, sabi nga natin, he is the knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong. Kaya gusto nilang durugin po. Ang nasa likod ng lahat ng ito mga kababayan, isang grupo lang. Ayan o, si Mike Defensor, ang walang tigil na gumagawa ng mga propaganda laban kay Martin Romualdez. Long-time loyalist kasi siya ni GMA. Taga-depensa ni GMA sa Hilo Garcia scandal. Acted as public shield in multiple controversies. At hanggang ngayon, remained aligned mga kababayan with the GMA after the shift of political winds. To this day, Defensor still operates within GMA's political orbit. Madaling sabi, si Defensor is not just a former party list solon. He is a GMA operator, trained, loyal, dependable. Nagets na ninyo? Bakit si Mike Defensor ang nagdala kay Gutesa, yung witness si Marcoleta, para idiin si Martin Romualdez? Alam na ninyo. Ayan o. GMA's current alliance locked with BP Sara Duterte. Gloria Arroyo is widely described as the single most influential political mentor ni Sara Duterte. Their alliance is no secret. Si GMA openly supported Sara's speakership. Or GMA was supported openly yung kanyang speakership bid in 2023. Si Sara publicly calls GMA her advisor and guide. Bird of the same feather po. Birds of the same feather po. Kaya sila magkakasundo. Pareha sila ang kulay at ang ambisyon. Remember si GMA, tinatalsik si Era Estrada, tinake over po. Ganon din ang playbook ngayon. Many of Sara's political strategies mirror GMA era playbooks. The most aggressive anti-Romualdez messaging began right after the GMA Sara Riff with the House leadership in 2023. Nung inambisyonan ni GMA yung speakership po at tinanggal bilang senior deputy speaker, galit na galit po si Sara Duterte. Doon nagsimula ang pagbansag niya kay Martin Romualdez na tambalos-los. Now you know. Malalim po yan. Magbabarkada sila. Pati si Mike Defensor, kasi si Mike Defensor, long time ally ng mga Arroyo. Barkada ni Mike Arroyo, asawa ni First Gentleman, former First Gentleman Mike Arroyo. Kaya yung mga pag-atake po ni Mike Defensor kay Martin Romualdez, ito po ay nangangahulugan that he is just echoing the political objectives of GMA Sara Network. Yan ang malinaw dyan. Ngayon, yung abogado ni Saldico na si Atty. Roy Rondain, the same lawyer po ni Mike Arroyo. Nagets na ninyo kung bakit sila magkakalyado? So makikita natin dito, mga kababayan, at dito natin maintindihan ang links nila. So si Atty. Rondain, tingin natin hindi po siya pinili lang randomly. Kasi trusted kuwan po siya, House Counsel ng mga Arroyos. Alam niya ang political battles ang laban ng mga Arroyo. He has represented in high-stakes controversies. So yung presence mga kababayan nito in Saldico's camp signals one thing, that the Arroyo Network mga kababayan is directly involved in cause, legal, and political messaging. Malalim po ito mga kababayan. Ngayon, itong si Mike Arroyo, asawa ni GMA, saka si Mike Defensor, best friends po sila and political partners. They were part, mga kababayan, of the same political bloc, remember?
noong year 2000. Si Mike Defensor acted, mga kababayan, as one of the most visible public defenders of the Arroyo family in its darkest political periods. Kaya po, nang kunin ni dating Bicol Congressman Saldico, si Atty. Roy Rondain, na isa pong veteranong abogado ng mga Arroyo. At nang itong si Mike Defensor ay maging most aggressive attack dog ni Saldico po, yung pattern po, mga kababayan, becomes impossible to ignore. This is not friendship, it is coordination. So nakita na ninyo, mga kababayan, luminaw na sa inyo kung bakit sila magkakasama. Magkakaibigan kasi sila. So makikita natin, mga kababayan, dito sa kwentong ito. The Defensor ko narrative is not about the truth. It is about power block. It is about the power blocks behind it. Si Defensor, si Mike Defensor, loyalist po yan ni Arroyo. Si Goya naman po, isang key ally ni Sara Duterte. Si Saldico is a client of Arroyo family lawyer, si Atty. Rondain. Si Mike Arroyo, best friend ni Mike Defensor. So hindi na tayo nagtataka kung bakit yung narrative po ni Mike Defensor is consistently aligned with the anti-Romualdez pro-Sara messaging. Now you know kung bakit ganon. So makikita ninyo dito, lumilitaw ang isang malinaw na political picture, mga kababayan. That this is an organized political messaging network using fake news tactics as usual. Mahilig sila sa fake news pagawa-gawa ng mga kwento. Ano yung objective? Para painain po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Atakihin si dating Speaker Martin Romualdez and elevate the Sara Arroyo power axis. Yan ang objective nila po. So dito, mga kababayan, makikita natin ang malinaw na paliwanag kung bakit ang mga kwento ni Mike Defensor is very outrageous. Walang ebidensya. Pag pinacheck po natin, immediately, nadudurog agad. Kasi nga, gawa-gawa. Tulad ng testigo nilang si Gutesa. Gawa-gawa yung kwento. And why they target the same people. And always benefit the same political faction. Ang sinisiraan, Marcos Romualdez. Para magkinabang, mga kababayan, si Sara Duterte. So nagets na ninyo, mga kababayan. So malinaw po, this is not a crusade. This is an information operation. Nang objective, mga kababayan, linlangin ang mga mamamayang Filipino. Galitin yung ating mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng fake news. Attacking Martin Romualdez with ultimate objective to weaken the President, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi ko sa inyo, huwag tayong nakikinig po sa kanila. Alam naman natin na mga sinungaling sila po. Di ba po? Matagal na silang sinungaling. At ang mga sinungaling ay kapatid ng mga magnanakaw. Minsan, hindi lang kapatid, mismong sila ang magnanakaw. Di ba po? Tapos yung ating Pangulong Bongbong Marcos na siyang nangunguna sa pagpapaimbestiga sa mga magnanakaw sa gobyerno, binabaliktad nila. Huwag tayong papayag na mamayani yung kanilang narrative of lies, mga kababayan. Huwag kayong nagpapaniwala dito kay Mike Defensor. Hindi po yan analyst. Tingin natin attack dog ng mga Arroyo at ng mga Duterte. Kasi kung may ebidensya po siya, sana sinabi na niya. Kaso wala. Di ba? Ang lakas na magsalita ni Mike Defensor. Kaya lang puro recycle, puro chismis. Kaya nga yung challenge natin, kayo yung nagdala kay Gutesa sa Senado. Ang tanong, nasaan na si Gutesa? Di ba? Para patunayan ang kanyang mga akusasyon. Kaso wala na Malamang sa malamang tinago na nila. Kasi ayaw po mag-isa. Kasi pag krinos-examine si Gutesa, sigurado, mga kababayan, magkukulaps yung kanyang kwento. At baka pagdating ng oras, aminin ni Gutesa na yung kanyang affidavit po, hindi man yun kanya, kundi pinabasa lang sa kanya.
Pinabasa lang ni Marcoleta, mga kababayan. So alatado, mga kababayan, itong si Mike Defensor, pag nagsalita po, may script, may sponsor. May nag-sponsor po sa kanya para magsalita ng magsalita laban kay Martin at sa ating Pangulong Bongbong. Ngayon ang post niya, 22 hours ago, a channel dedicated to exposing the massive corruption. Tapos, BBM resign. We demand truth, accountability in the resignation of President Marcos. Laway na sila, mga kababayan, na iupo si Sara Duterte. Hindi makapaghintay po sa 2028 election. Walang tigil sa paninira sa ating administrasyon po. Natutok para papanagutin yung totoong mga magnanakaw. Kasi malinaw naman po, pag naiupo nila si Sara, wala nang investigasyon, di happy sila. Di ba po, mga kababayan, malinaw? Anyway, malabo man po na sila magtagumpay. Hindi papayagan ng ating Panginoon ang kanilang mga maiitim na balakin. Tama pa? Ayan yung ating Pangulo po. Ang araw po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Meron ding 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon. Magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Maraming salamat po. O ngayon, dahil sa statement ng ating Pangulo, the other day, tumurrender na po si Sara Diskaya sa NBI. Yan o. Sara Diskaya surrender, not admission of guilt but legal strategy, sabi po ng kanyang abogado. Diskaya and 9 others are facing cases for alleged malversation of public funds in alleged violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act in connection with the 96.5 million ghost flood control projects in Barangay Kulaman in Jose Abad Santos Town in Davao Occidental. So makikita ninyo kung gaano kaseryoso yung ating Pangulong Bongbong Marcos na tuldukan po ang korupsyon sa ating gobyerno, lalo na po sa DPWH. Kaya pilit pong ginugulo ng mga kalaban ng ating Pangulo at ginagawa nilang punching bag si Martin Romualdez para may ugnay sa ating Pangulo. Di ba pa? Ganon ang kanila pong strategy. Ginugulo po nila yung kwento.